Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Normal naman na habang nasa daan ka, makakakita ka ng isang kotseng nakahinto, hindi ba? Posible kasing nagpapahinga lang ang driver sa loob. May hinihintay o may kausap sa cellphone. Pero paano kapag daan mo sa isang kotseng nakahinto ay makikita mo sa loob ang dalawang taong wala ng buhay? Yan ang na-experience ng isang nurse sa Hong Kong habang siya ay napadaan sa isang kalsada. Ang nurse ay pangalanan na lang nating Ling. Hindi na inilabas sa media ang totoong larawan at pangalan ni Ling at kung ilang taon na siya. May 22, 2015, ayon sa statement ni Ling, bandang 3:00 ng hapon, nagja-jogging siya sa Shai Sha Road. Pagdaan niya sa kalyeng iyon, namataan niya ang isang yellow na Mini Cooper na nakahinto sa kalye. Naka-on daw ang makina at gumagalaw ang wiper dahil maulan ng araw na iyon. Hindi naman ito masyado pinansin ni Ling at nagpatuloy sa kanyang pagja-jogging. Makalipas ang isang oras, dumaan ulit si Ling sa nasabing kalsada. Nakita muli ni Ling ang kotse, ganun pa rin ang itsura. Naka-on ang makina at wiper. Nahiwagaan na umano si Ling kaya naisip niya na lapitan na ang kotse. Nang silipin niya ang loob ng kotse, laking gulat niya nang nakita ni Ling ang isang ginang at isang dalaga sa loob nito. Napansin niyang walang malay ang mga babae sa loob kaya agad niyang kinatok ang kotse. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi sumasagot at hindi man lang gumagalaw. Dahil nga nag-aalala na si Ling, tumawag na siya ng mga pulis at ambulansya. Pagdating ng mga pulis, hindi nila nabuksan agad ang kotse sapagkat nakasarado ito mula sa loob. Kaya naman, kinailangan nilang basagin ang mga bintana ng kotse para maabot ang dalawang babae. Sa loob ng kotse, nakalkal ng mga pulis ang ID ng mga biktima. Ang babae ay kinilalang si Wong She-Fing o Wilma, 47 years old. Ang mas batang babae naman na nasa sasakyan ay si Cao Liling o Lily, 18 years old. Nalaman din ng mga pulis na mag-ina sina Wilma at Lily. Nang mabuksan na nga ang kotse, sinubukan ng mga paramedics na iligtas ang mga babae. At kalaunan ay dinala nga ang dalawa sa Prince of Wales Hospital. Pero sa kasamaang palad, hindi na umabot sa ospital ang mag-ina. Sa nasabing ospital, may lumapit na doktor sa mag-ina. Napag-alaman na ang lalaking doktor pala ay ang ama at asawa ng mga biktima. Mahigpit na niyakap ng lalaki si Lily habang umiiyak. Pero halos hindi naman niya iniyakan at niyakap ang kanyang asawang si Wilma. Napansin ito ng mga pulis at nagtaka sila na bakit tila wala siyang pakialam sa kanyang namatay na asawa. Wala namang nakitang sinyales ang mga pulis na may pumatay sa mag-ina. At para nga simulan ang kanilang investigasyon, inalam muna nila kung sino ang mga taong may kaugnayan kina Wilma at Lily. Nakuha ng mga pulis ang impormasyon na ang asawa ni Wilma ay si Cao Kim Sam o Kim, 53 years old. Si Kim ay ipinanganak sa Penang, Malaysia. Kumuha ng medical degree si Kim sa Malaya University at graduate ng taong 1978. Makalipas ang 10 taon, taong 1988, nag-aral ulit si Kim at kumuha ng kursong anesthesiology sa isang university sa UK noong 1988. Nang graduate, naging isang anesthetic consultant sa Penang General Hospital si Kim. Maraming nagawang research project si Kim at nag-host din ng mga seminar. Kalaunan, naging isang professor siya sa Chinese University sa Hong Kong. Nang lumipas na ang mga taon, naging isang doktor naman si Kim sa Prince of Wales Hospital in Hong Kong kung saan nga itinakbo ang mag-inang Wilma at Lily.
Habang siya ay nag-aaral noon sa UK, nakilala niya ang asawa niyang si Wilma. Masayahin, mabait, at simpleng tao si Wilma kaya nagustuhan siya ni Kim. Katagalan, nagpakasal sila at nagkaroon ng 4 na mga anak, 3 babae at 1 lalaki. Taong 1997 naman nang lumipat silang mag-anak sa Hong Kong matapos tumira sa UK. Taong 2007, unti-unting nasira ang masayang pamilya ni Kim. Ayon kasi sa mga reports, binubuli ni Kim ang kanyang asawa na si Wilma. Madalas punahin ni Kim ang itsura at pananamit ni Wilma. Minsan pa nga ay napapahiya na si Wilma sa ibang tao dahil sa mga pinagsasabi ni Kim sa kanya. Para nga ilabas ang kanyang nararamdaman, nagsulat si Wilma ng isang diary. Hindi naman na isinapubliko ang kopya ng diaryng ito ni Wilma. Sa diary, sinusulat ni Wilma ang nararanasan niya kay Kim. Dahil nga sa tila masamang pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa, pumasok na sa isip noon ni Wilma na masama siyang ina at may kakulangan bilang asawa. Pati nga ang pagiging mabuting tao niya ay kine-question na rin ni Wilma. Di katagalan ay lumala pa nga ang sitwasyon, kung saan nagkarelasyon si Kim sa mas bata at ito ay si Shara Lee. 16 years nga ang tanda ni Kim kay Shara. Nagtapos si Shara ng kursong radiography sa Hong Kong Polytechnic University. Taong 2004, nag-enroll naman siya ng kursong Doctor of Philosophy sa Chinese University of Hong Kong kung saan nga professor niya noon si Kim. Kalaunan, kinuha ni Kim si Shara bilang English tutor sa kanyang anak na si Lily at sa kanyang panganay na si May. Bukod doon, naging research assistant si Shara ni Kim ng taong 2009 at dito na nga nagsimula ang relasyon ng dalawa. Taong 2013, napansin ng magkapatid na si May at Lily ang relasyon ni Shara sa kanilang tatay. Nung una ay nagalit si May sa kanyang nalaman, pero sa katagalan, natanggap na lang din niya ito. Kasabay nun, nalaman na din ni Wilma na may kalaguyo ang kanyang asawa. Nalungkot si Wilma at nanliit sa kanyang sarili. At para subukang buuin muli ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili, nag-enroll si Wilma noon sa isang confidence boosting workshop. Doon ay natutunan ni Wilma na tanggapin na lang ang realidad na may ibang babae na ang kanyang asawang si Kim. Pati nga ang mga negatibong komento ni Kim sa kanya ay natutunan ni Wilma sa workshop na hindi na ito pansinin. Itinoon na lang ni Wilma ang kanyang atensyon sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Sa kabila nito, nagpapakasaya naman si Kim kasama si Shara. Ayon sa mga balita, bumili pa ito ng bahay para doon na sila magkasama ni Shara. Ilang beses din nagbakasyon sina Kim at Shara sa ibang bansa nang hindi alam ni Wilma. Nang malaman ito ni Wilma, nag-away silang mag-asawa at nagdesisyon ng magkaroon ng kanya-kanya nilang kwarto sa loob ng bahay. Nagluluto na din ng sarili niyang pagkain si Kim. Samantala, si Wilma naman ang nag-aalaga sa lahat ng kanilang mga anak. June 2014, nag-file na ng divorce si Wilma. Ngunit ayon sa mga news, nagbanta daw si Kim kay Wilma na kukunin ang kustodiya ng lahat ng kanilang mga anak at hindi siya magbibigay ng sustento. Natakot umano si Wilma na malayo sa kanyang mga anak kaya binawi niya ang divorce at nanatili na lang sa bahay ni Kim. Sa ibang mga article naman, hindi naman daw pumayag si Kim sa divorce dahil kapag nangyari yun, kalahati ng pera at mga ari-arian niya ay mapupunta lang kay Wilma. May mga news article naman na nagsabing si Wilma talaga ang ayaw ng divorce. Ikinagalit ito umano ni Kim dahil hindi siya makawala sa kanilang kasal at hindi niya makuha ang kalayaang gusto niya. At
Isang taon nga ang nakalipas, natagpuan na lang si Wilma at Lily na wala ng buhay sa loob ng isang kotse. Nung una, inisip ng mga pulis na ang biktima ang may gawa nun sa kanilang mga sarili. Wala kasing sinyales na nanlaban ang dalawa at maayos silang nakaupo sa loob ng kotse. Ibig sabihin, walang pumatay sa kanila. Wala din namang iniwang sulat si Wilma o Lily. Pero nagtataka pa din ang mga pulis. Kaya nagsimula silang imbestigahan ang kasong ito at it-autopsy ang mga labi ng mag-ina. Sa autopsy, lumabas na nalason sina Wilma at Lily dahil sa isang kemikal. Doon na nagtaka ang mga pulis kung saan nanggaling ang delikadong kemikal at bakit hindi ito napansin ni Wilma at Lily. Kaya binalikan ng mga pulis ang kotse kung saan sakay ang mag-ina. Ipinacheck nila ito sa mekaniko at lumabas nga na wala namang sira ang emission system nito. Hinalughog ng mga pulis ang sasakyan at may mga nakitang katakatakang bagay sa likod. At yun nga ay isang nakaimpis na yoga ball. Ang yoga ball ay isang bola na nilalagyan ng hangin para magamit sa pag-ehersisyo. Dinala ang yoga ball sa laboratorio para sa mga lab test. Sa resulta ng mga lab test, lumabas na ang bola ay mayroong kemikal na siyang pumatay kay Wilma at Lily. Pero pagtataka ng mga pulis, paano napunta doon ang yoga ball na may nakakalasong kemikal? Posible kayang sinadyang ilagay ang bola sa loob? Sa investigasyon ng mga pulis, nakuha nila ang diary ni Wilma. Doon ay nabasa nga nila na hindi na maganda ang pakikitungo ng kanyang asawa sa kanya at nambababae pa ito. Pinagdugtong-dugtong ng mga pulis ang pangyayari at naging primary suspect na ang asawa ni Wilma na si Kim. Sa tingin kasi ng mga pulis, dahil hindi makawala si Kim sa kanyang asawa, gumawa na lang ito ng paraan para mawala si Wilma sa kanyang landas. Pero kinailangan ng mga pulis na makahanap ng ebidensya na magkokonekta kay Kim at sa paraan kung paano niya pinatay ang kanyang mag-ina. Kalaunan nga, nakuha ng mga pulis ang ebidensya na si Kim ay bumili ng isang yoga ball. Ngunit isang bagay ang tila nawawala sa bola. Ang stopper ng yoga ball na dapat pumipigil sa paglabas ng hangin nito para hindi umimpis ay nawawala. Nakakuha ng search warrant ang mga pulis sa loob ng bahay ni Kim. Sa isang drawer sa loob ng kwarto ni Kim, natagpuan ng mga pulis ang isang stopper. Ito ang lalong nagpatibay sa mga hinala ng mga pulis na si Kim ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang mag-ina at hindi ito aksidente. Pero ilan naman sa mga investigador ang nagsabi na may klase daw ng bola na kahit walang stopper ay hindi umiimpis tulad nga ng beach ball. At para itest ang sinasabing teorya na ito, sinubukan ng mga pulis na mag-eksperimento at bumili ng parehong yoga ball. Ngunit lumabas na hindi katulad ng beach ball ang yoga ball. Dahil matapos nilang lagyan ito ng hangin at tanggalin ang stopper, tumagas ang hangin ng yoga ball at umimpis. At dahil nga sa eksperimentong ito, nakumpirma nila na ang yoga ball ang may dala ng kemikal na pumatay sa mag-ina at ang yoga ball ay inilagay sa loob ng kotse. Kaya matapos ang 2 taon, September 2017, tuluyang nakakuha ng warrant of arrest ang mga pulis para kay Kim. Kalmadong sumama si Kim sa mga pulis at dinala siya sa police station para questionin. Ayon kay Kim, hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa at anak. Pero kinumpronta siya ng mga pulis at sinabing siya ang naglagay ng yoga ball na may lamang kemikal sa kotse ni Wilma. Wala namang nasagot si Kim at tila tahimik lang sa bintang sa kanya ng mga pulis.
Sinabi ni Kim sa mga pulis na nagsimula ang away nilang mag-asawa dahil hindi sila magkasundo sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Gusto daw kasi ni Kim na maging isang striktong tatay, pero si Wilma naman ay napakaluwag na nanay. Dagdag pa ni Kim, may kasunduan na daw sila ni Wilma tungkol sa divorce. Nagdesisyon lang daw sila na hindi na maghiwalay ng bahay dahil gusto nilang palakihin ang kanilang mga anak ng sabay. Ayon pa kay Kim, taong 2012 lang sila nagkakilala ni Shara. At sa kwento nga ni Kim, malungkot siya noon at si Shara ang kasama niya araw-araw kaya kalaunan ay naging close silang dalawa. Nilinaw din ni Kim sa mga pulis na walang kinalaman si Shara sa krimen matapos niyang malaman na kinausap na pala ito ng mga pulis. Kinasuhan si Kim ng 2 counts ng murder at pansamantalang ikinulong habang naghihintay ng trial. August 21, 2018, nagsimula nga ang trial ni Kim. Hindi naman inamin ni Kim na siya ang naglagay ng yoga ball sa kotse ni Wilma. Ngunit inamin niya na mula sa kanyang trabaho galing ang kemikal. Nilagyan daw ni Kim ng kemikal ang 2 yoga ball at inuwi sa kanyang bahay. Gagamitin daw kasi ni Kim ang kemikal para patayin ang mga daga. Nagsalita naman ang kasambahay ni Kim sa korte. Ayon nga sa kasambahay, hindi na magkasama sa iisang kwarto ang kanyang mga amo. May mga sarili na ding kotse ang mag-asawa. Pula ay kay Kim, samantalang dilaw naman ang kay Wilma. Dagdag pa ng kasambahay, wala namang problema sa bahay nila tungkol sa mga daga. Ayon pa sa kanyang salaysay, ng May 22, 2015, bandang 2:00 ng hapon, umalis daw sina Wilma kasama si Lily sakay ng yellow Mini Cooper. Hindi pala kasi pumasok si Lily ng araw na iyon kaya sumama siya sa kanyang nanay para sunduin ang iba pa niyang mga kapatid. May mga CCTV camera din daw sa loob ng bahay ng kanyang mga amo, pero nagtaka siya dahil ng araw ng krimen ay nasira daw ito. Dagdag pa ng kasambahay, wala naman siyang naalala na may dala si Wilma o si Lily na isang yoga ball bago umalis ng bahay. Napansin din niya na bago umalis si Kim ay dumaan ito sa pinto na hindi naman masyadong ginagamit. Ayon naman sa isang katrabaho ni Kim, kasama niya noon si Kim nang magsimula sila ng isang eksperimento gamit nga ang nasabing delikadong kemikal. Nang matapos na daw sila, nakita niya si Kim na inuwi ang mga kemikal na ito. Nang tanungin niya si Kim kung bakit niya iuwi ito, sumagot lang daw si Kim na gagamitin niya ang kemikal para sa eksperimento niya tungkol sa mga rabbit. Sa korte, sinabi naman ni Kim na posibleng ang anak niyang si Lily ang nagdala ng yoga ball sa korte para tapusin ang kanyang sarili. Alam daw kasi ni Lily na may lamang kemikal ang yoga ball na inuwi niya. Nag-iba na daw kasi ang ugali ni Lily at naging matatakutin. Ilang beses na nga daw itong tumawag ng pulis dahil sa takot niya sa kahol lang ng aso. Pero hindi naman ito pinaniwalaan ng mga hurado sa korte. Iba naman ang sinabi ng mga abogado ni Kim sa korte. Sinabi nila na si Lily ay takot sa mga insekto at maliit na hayop. Kaya daw posibleng si Lily talaga ang gumamit ng kemikal kahit hindi niya alam na mapanganib ito. Dagdag pa ng mga abogado, sobrang delikado ng kemikal na ito na matapos lang ang ilang minuto na maamoy mo ito ay pwede kang mawala ng malay. Ibig sabihin, kailangang mailagay ang bola na may kemikal ilang minuto bago umalis ang kotse. Imposible daw na si Kim ang naglagay noon dahil tanghali pa lang ay wala na siya sa bahay dahil sa isang seminar. Para naman sa prosecution, mayroon pang sapat na hangin ang bola kahit na 1 o 2 oras ito inilagay bago umalis si Wilma. At mananatili pa rin itong nakamamatay. Ang pinagtataka naman ng prosecution, bakit pati si Lily ay pinatay ni Kim.
Pero posible daw na hindi niya alam na sumama pala ang kanyang anak sa kotse ni Wilma nang isinagawa niya ang kanyang masamang plano. Hindi naman na nagpakita kailanman sa korte si Shara pero base sa mga balita, siya na kasi ang nag-aalaga sa mga anak ni Kim simula nang mawala si Wilma. Hanggang sa huling trial nga, hindi inamin ni Kim na siya ang naglagay ng yoga ball sa kotse ni Wilma. September 2018, napatunayang ng korte na si Kim ang pumatay sa kanyang asawa. Kaya naman, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakulong. January 2020, lumabas ang balita na opisyal nang tinanggal si Kim ng Medical Practitioners Tribunal Service sa UK bilang anesthesiologist. Taong 2022, umapila naman ang kampo ni Kim ngunit sila ay natalo. June 2023, inakyat niya ang apela niya sa Court of Final Appeal. November 2023, nanalo si Kim sa kanyang apela at binigyan siya ng korte ng retrial. Binawi ng Court of Final Appeal ang hatol sa kanyang habang buhay na pagkakakulong. Sa ngayon ay wala pang update kung ano ang magiging final na hatol ni Dr. Kim. Sa tingin po ninyo, si Kim kaya talaga ang naglagay ng yoga ball sa loob ng kotse ni Wilma? O ito ay isang aksidente? Sinadya ba ni Dr. Kim na isama ang kanyang anak na si Lily sa masama niyang plano? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!